Alright, so welcome muli sa bawat isa sa atin. So mabilis lang tayo ngayon. Pag-uusapan natin yung karugtong ng ating topic last Sunday. Tungkol ito sa paano mag-share ng salita ng Panginoon ang isang simpleng naglilingkod sa Panginoon. Paano kayo mag-share? Simple lang. At konting verses lang na alam ay pwede nyo nang i-share yon. Ano nga ba yon? Natatandaan nyo pa ba? Pag-uusapan natin ngayon, discovering your new life in Christ. Okay? So ito yung pinag-usapan natin last week ay ABC rule. Alright? ABC rule tsaka Romans road. Natatandaan nyo yon? Yes. Sinong nakakaalala? Ayan, alam ko natatandaan nyo yon. So, sa mga wala dito last time, bigyan ko lang kayo ng konting background. So, tatanungin ko yung mga nandito last time. Alright? Ano yung una doon sa ABC rule? Accepting that Admit. Yun. Admit that you are a sinner. Aminin mo sa iyong sarili na isa kang makasalanan. No? Yan ang una doon sa ABC. Admit that you are a sinner. Ngayon ay magpiprint yan si Japine ng nagawa ni yata ni RR. Bibigyan ko kayo ng kopya noon kasi gusto kong i-apply nyo yon. Paano gagawin yon? Madali lang naman yan eh. So una, admit that you are a sinner. Ano next? Believe. Yon. Believe in Jesus Christ. Maniwala ka kay Jesus. Kasi pag hindi ka naniwala kay Jesus, wala kang kaligtasan. So pinag-uusapan natin dito ay yung salvation o kaligtasan. Okay? So paano ang tao maligtas? Mahalaga ito kasi lahat ng tao ay makasalanan. At dahil makasalanan ng mga tao, may pagbabayaran ng tao. Lahat ba ng tao nagkasala? Amen. Lahat ng tao nagkasala. So kung ang lahat ay nagkasala, meron tayong pananagutan. Amen. Hindi tayo kamukha ng hayop na kahit mangagat na mangagat yan, tulad ng mga leon, mga tigre, pumatay ng kanilang prey, wala silang pananagutan. Napansin niyo yung mga hayop, no? Sa wild, kainin nila ang mga kapwa hayop nila, kumain sila ng tao, wala silang sagutin sa Diyos. Pag namatay sila, diretso patay na sila. No? Pag ang ang aso nangagat ng bata, wala silang sagutin yung aso. Hindi kagaya natin, magmura ka lang. Murahin mo lang yung tao, yung kapwa mo. Naku, sabi sa Biblia, yung kapwa mo na minura mo ay nilikha yun, ginawa ng Diyos yun, at nilikha niya yun ayon sa larawan ng Diyos. Pag minura mo daw ang tao ay parang minumura mo ang Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, sa araw ng paghuhukom, bawat salitang lumabas sa bibig ng tao na walang kabuluhan kasama ang pagmumura, ay pananagutan niya sa araw ng paghuhukom. Naku po, sino sa atin ang hindi nakapagmura? Ever, mula nung pagkabata. Lahat ba tayo? Sure? Grabe, ano? Ang akala ng iba kasi, gumawa ka ng masama, pwede kang mapunta sa impyerno. Gumawa ka ng krimen, gumawa ka ng masama. Hindi. Sinabi ni Jesus Christ, bawat salitang lumabas sa bibig ng tao na walang kabuluhan. Ano ba yung walang kabuluhan? Paano ba masabing walang kabuluhan? Maliwanag na yung pagmumura, walang kabuluhan yon. Ano pa? Mga joke na walang kwenta na nakakapanira ng kapwa, no? Mga hindi nakatutulong na mga salita, no? Pananagutan daw yan natin sa araw ng paghuhukom. So ang tao pala, pag namatay, hindi diretso patay, kaya nga dinadasalan eh. No? Hindi ka mukha, nakita na ba kayo ng hayop na pag namatay dinasalan? Blines. Hayop, winisikan ng holy water. Nakita na ba kayo? Wala eh, no? Dinasalan, sumalangit na ang aso, ang kaluluwa ng aso. May ganon? Wala. Kasi, ang hayop ay walang espiritu. O walang kaluluwa pala.
ang tao ay may kaluluwa at ang kaluluwa ng tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. Kaya sinira natin ito dahil sa kasalanan, naging madungis ang nilikha ng Diyos, sasagutin natin ito. Dahil pag sinabing nilikha tayo sa larawan ng Diyos, tanungin muna natin, ano ba ang Diyos? Bukod sa banal, ang Diyos ay walang hanggan. Tama? Marcy, walang hanggan. Ang Diyos ay hindi namamatay. Ang Diyos ay mananatili kailanman. Yung kaluluwa natin, nilikha yun sa larawan ng Diyos na hindi mamamatay at mananatili yun magpakailanman. Kaya ang kaluluwa natin, pag umalis na tayo sa katawang, itong katawang ito, alabok lang to eh. Lupang katawan lang to. Pag nilisan ito, sabi natin nung nakaraan, ang ibig sabihin ng death, yung umalis, yung kaluluwa, humiwalay sa katawan. Yun yung death. Yung lupang katawan natin, iwan natin dito sa lupa, pero yung ating kaluluwa, mananatili yun magpakailanman. Saan siya tutungo? Doon siya mananagot ngayon sa Diyos. Yun. Alright? So, kailangan mong i-admit, tanggapin mo na, Lord, makasalanan talaga ako, wala akong magagawa sinner ako. Huwag tayong magmalaki sa Panginoon. Pangalawa, anong solusyon? Ang solusyon, you believe in Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ dumating dito sa earth para tubusin tayo sa kabayaran ng kasalanan. Ano daw yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan patungo sa hell. Pero bumaba si Jesus para tubusin tayo doon. Para hindi na tayo mapunta sa hell kasi si Jesus Christ na ang nagbayad sa ating dapat pagbayadan. Naintindihan natin? Ngayon, kung hindi ka maniniwala kay Jesus Christ, ano pang pag-asa mo? Nasusundan natin? Wala na. So, sabi natin, paano naman kung mabait ako? Paano naman kung hindi naman ako kasamaan? Mabuting tao naman ako. Sabi sa Isaiah 64:6, ano yung pinag-aralan natin last week? Ang mabubuting gawa natin ay katulad lang ng maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kita mo, mabubuting gawa na yon ha? Maruming basahan. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng tubusin o iligtas ng ating kabaitan at kabutihan o mabubuting gawa. Kaya, anong solusyon natin? Hanap tayo ng tutubos o magliligtas sa atin. Nasusundan natin? Pag ikaw ay nalulunod, sinong hindi marunong lumangoy dito? Taas ang kamay. Hindi marunong lumangoy. Nanay, hindi marunong lumangoy. Hindi marunong lumangoy. Mercy, marunong ka lumangoy? Hindi. Baby Ann, hindi marunong lumangoy. Lahat ba kayo marunong lumangoy? Medyo. Hindi garantiya yun kasi mga professional swimmer nalulunod pa rin. Okay. Pag ikaw ay nalulunod, gagawin mo lahat para iligtas ang sarili mo. Tama? Huwag ka lang malunod at mamatay. Pero pag hindi mo na kayang iligtas ang sarili mo, ano ang gagawin mo? Tatawag ka ng saklolo ng re-rescue sa'yo. Ganun yun. Ang kalagayan natin sa sitwasyon natin sa kasalanan, para tayong nalulunod sa kasalanan at kabayaran ng kasalanan na hindi na natin kayang iligtas ang ating sarili kasi maski daw yung mabubuting magagawa natin para tubusin natin ang ating sarili ay hindi pa rin sapat para iligtas tayo ng Panginoon. So kung gano'n ang sitwasyon, anong pag-asa ng tao? Wala na. Lunod ka na. So ngayon, ang gagawin mo, tatawag ka ng rescue. Tulong! Tulong! Nalulunod ako. No? Tatawag ka kay Jesus Christ. Sabi ng Bible, whoever calls on the name of the Lord will be saved. So ano yung pangalawa? Believe in Jesus. Bago tayo pumunta sa pangatlo, let us pray muna. Lord, maraming salamat dahil sa araw na to, kasama ka namin na nagpapaliwanag sa amin sa iyong salita. Wala kaming tinatanging relihiyon dito, Panginoon. Alam mo yan. At ang amin pong dinadala dito ay ikaw. At ikaw lang, Panginoong Diyos, ang siya naming gustong makilala ng mga tao kung kaya't nagdaraos kami dito, Panginoon, ng simpleng ganitong pag-aaral ng iyong salita. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Mangusap ka po sa bawat isa sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, naming Panginoon. Amen. Amen.
Amen. Ano yung pangatlo? Call. Nalulunod ka na, wala ka na magagawa, anong gagawin mo? Tatawag ka. Pag ang bahay mo nasusunog at ikaw ay natrap sa loob ng nasusunog na bahay, anong gagawin mo? Hindi ka muna hingin ng saklolo. Sisigaw ka muna. Sisigaw ka muna. Magpapanik ka muna. At ang gagawin mo, kukuhanap ka ng tubig, bubuhusan mo muna ng tubig. Pero pag hindi na kayang patayin at wala ka ng hope, wala ka ng pag-asa, ano gagawin mo? Tatawag ka na ng saklo, punta ka na sa bintana. Call on the Lord. Sabi ng Panginoon, those who will call upon His name will never be rejected. Tatanggapin ng Panginoon yan. Amen ba? So, ngayon, lahat ba kayo dito ay tumanggap na sa Panginoon? Tumawag na sa Panginoon? Gusto kong gawin lang natin ito. Doon sa simpleng sharing na yon, pwede nyo itong gawin sa mga kaibigan ninyo. Ganun lang kasimple ang pag-share. No? Ganun lang kasimple. Pagkatapos, tanungin mo siya ngayon, Arnel, ikaw ba naniniwala ka kay Jesus? Si Nanay. Mercy, naniniwala kay Jesus. Bibian, niwala kay Jesus Christ. Okay. Ang tanong, tinatanggap niyo ba si Jesus Christ ngayon? Pangalawang tanong, willing ba kayong sumunod kay Jesus ngayon? Willing ba kayong sumunod? Okay. Susunod kayo sa akin dito sa prayer na ito. Okay? Mananalangin tayo. So, hilingin ko bawat isa tumayo. Everybody stand to your feet. Yan. Tapos, yung mga gustong tumanggap sa Panginoon, gusto kong gayahin nyo itong prayer na ito sa inyong sarili. Okay? Sundin nyo ito sa inyong sarili. Base doon sa sinabi ko na hopeless ka, admit mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, maniwala ka kay Jesus. Kung naniniwala ka kay Jesus, tatawag ka kay Jesus ngayon. Paano tayo tatawag kay Jesus? Pipray. Kaya tayo magpipray ngayon. Okay? Those who will call on the Lord will be saved. So, pwede kayong sumunod sa akin sa prayer na ito. Panginoong Diyos, ako'y makasalanan. Inaamin ko na ako'y walang magagawa. Ako ay masama. Marumi sa iyong harapan. Wala akong pag-asa sa sarili ko. Naniniwala ako sa iyo, Panginoong Jesus, na ikaw ay nagparito sa lupa. Inalay mo ang iyong buhay para sa akin upang iligtas ako. Naniniwala ako sa iyo na ikaw ang anak ng Diyos, ang sugo upang mabayubay sa krus para sa aking mga kasalanan. Tumatawag ako sa iyo ngayon, Panginoon. Mahabag ka sa akin. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatalikuran ko po ang aking mga masasamang gawi. Humaharap ako sa iyo ngayon upang sumunod sa iyo. Linisin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. Gawin mo akong karapat-dapat sa iyong kaharian. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Mananalig ako na mula sa araw na ito, ako'y iyong nilinis, pinatawad, at binago. Tulungan mo ako, Panginoon, na makilala pa kita ng higit. Ito po, Ama, ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Thank you po. Pwede na po kayo umupo. Now, yun ay prayer na galing sa akin.
Yung prayer na yan, prinay ko yan. Hindi ko na matandaan. Ano? Prinay ko yan. Ako ay grade 4. 1970s pa. Ganun na katagal. Yun ang tinatawag na sinner's prayer. Pag pinipray mo yan at sumusunod ka sa naglilid sa'yo, leader lang ako. Kung ginawa mo yung prayer na yun ng taos sa dibdib mo, sa puso mo, no? Sincere ka na prineyon. Sincere ba kayo na prineyon? Kasi yun yung prayer na hindi pinipray madalas pag nagsisimba ang tao. Nasusundan natin. Yun ay pagsuko, pakikipag-usap, seryosong prayer yon. Kung sincero kang ginawa mo yon ngayon, no? Ikaw ay ligtas na. Dahil, naalala niyo yung katabi ni Jesus Christ sa krus? Ano bang pangalan nun? Dimas ba yun? Kung sino bang pangalan according to tradition, si Demas ba yun o si Hestas? Dalawa yun eh. Pareho silang kriminal. Dito si Jesus, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Kung saan mang pareho silang kriminal. Sabi nung isang makasalanan na nakapako sa krus, sabi niya, kung totoo ka talagang Kristo, di bumaba ka dyan. Iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo din kami. No? Ano pa siya? Very rude. Sinaway siya nung kabila. Sabi nung isang makasalanan, sabi niya, huy, mahiya ka sa sarili, matakot ka. No? Tayo, dapat lang tayo dito kasi makasalanan tayo. Ba, namin niya makasalanan siya. No? Kriminal tayo eh. Pero ang taong ito, ay wala itong kasalanan. O, naniwala siya kay Jesus. Di ba? Believe. Inadmit niya una na siya ay sinner. Tayo makasalanan. Pero ang taong ito, walang kasalanan. At ang matindi doon sa pagkakasabing yon, hindi madaling sabihin yon at that very instance. Alam niyo kung bakit? Lahat ng taong nanonood sa kanilang tatlo na nakapako, nakabayubay silang tatlo lahat ng nanonood doon, no, halos lahat, no, maliban kay Maria, yung tatlong Maria na nandoon, no, at kay Juan na nandoon, lahat ng mga tao ng mga Romano na nandoon at mga Hudyo, hindi naniniwala kay Jesus. Pero itong kriminal na ito na nakapako sa krus, naniwala kay Jesus na wala siyang kasalanan. Nasusundan natin, lahat ng tao, ang paniwala nila, makasalanan yan, ipako yan sa krus, ipako sa krus. No? Pero itong taong itong makasalanan, siya mismo ang naniwala na hindi makasalanan ang taong ito. Believe, in Jesus Christ. Ano yung pangatlo? Call on the Lord. Tanggalin natin muna yung pangapat. Call on the Lord. Anong sinabi nung taong yon? Sabi niya, tumawag siya kay Jesus. Panginoon, remember me when you come into your kingdom. Alalahanin mo ako kapag ikaw'y pumaroon na sa iyong kaharian. Yung tatlong ABC, ginawa ng taong yon. Nasusundan nyo? Ngayon, anong ginawa ni Jesus? Nagdalawang isip ba siya? Nag-isip ba si Jesus? Teka, pag-iisipan ko. Nagganon ba si Jesus? Ha? Nagganon ba siya? Hindi. Agad-agad, pagkatapos niyang sabihin niyo na alalahanin mo ako pag ikay napunta na sa paraiso, no? Pagkasabi niya, anong sinabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Grabe. Instant yun. Siya ang kauna-unahang nakaranas ng ganon. Siya pa yung makasal. Ngayon, hinabi ba ni Jesus, teka muna, kinakalang patunayan mo munang nagbago ka na. May sinabi bang ganon? Magdasal ka muna. May sinabi bang ganon? Walang sinabi. Agad-agad, ang tugon sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Grabe. So, anong ibig sabihin nun? The moment na sinunod mo yung ABC rule, yung tatlong yon sa prayer na yon, kung ikaw isinsirong ginawa mo yon, ngayon, ora mismo, kapag nalagutan ka ng hininga, pag namatay ka, diretso ka na sa langit.
Wala nang maraming kung ano-ano. Hindi mo na kinakailangang magpenitensya. Hindi mo na kinakailangang marami pang cheche bureche. Hindi. Diretso ka na sa langit. Kasi instant ang salvation. Bakit instant? Sinong makakasagot? Bakit instant ang salvation? Ibig sabihin, agad-agad. Free gift kasi siya. Hindi kasi ikaw ang magliligtas sa sarili mo. Ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Pag ang Diyos ang gumawa, instant yun. Nasusundan natin? Kaya, instant ligtas ka na kagad. Kaya yung mga taong naghihingalo, mamamatay na, o mga comatose na, hindi gumagalaw, pero buhay pa, pag binulungan mo yon, no, magsisi ka sa kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Hindi mo alam, tumatakbo sa isip niya dahil naririnig ka pa naman niya. Sa puso niya, nagpipray yun, tumatanggap na sa Panginoon. Pag namatay yun, baka mauna pa, mas maigi pa siya sa'yo. Dahil ikaw, magkakasala ka pa ng marami, buhay ka pa. Siya, hindi na magkakasala yun, diretso na yun. Nasusundan natin? So, yung ABC rule na ito, importante ito sa atin para mag-share ng Word of God. Ano nga yung una? Admit that you're a sinner, believe in Jesus Christ, and then call on the Lord. Pagka nakapag-call ka na on the Lord, kamukha ng ginawa natin ngayon, tanggapin ninyo, Nay. Ngayong araw na to, Arnel, Mercy, Bibian, naku, ilang taong ka, Bibian? 9? Anong grade mo? 2. Grade 2 ka? Yan yung grade na tinanggap ko si Jesus. Ganon ako kabata. Grade 2 ako. Noon yun yung edad na yon, nasabi ng teacher ko sa Sunday School, lahat ng gustong tumanggap kay Jesus, follow me in this prayer. Mula noon, unti-unti na nagbago ang buhay ko. Kasi binabago ako ng Lord araw-araw. No? Gusto ko yung kantang yun. Binabago ako ng Diyos araw-araw. Okay, anyway, so ito yon. Nako, si Bibian, mahaba ang itatakbo nito. No? Tatagal ito, magmamature ito sa Panginoon. Okay, call on the Lord. Tandaan natin itong tatlo, ha? Pagkatapos, ano yung pangapat? Discover your new life in Christ. Ngayon kayo ay tumanggap na kay Jesus, alamin nyo ngayon, bagong tao na ako, bagong nilalang na ako, diskubrihin mo ano bang bago sa'yo. Anong nangyari? Anong bago? Kaya ngayon, ini-encourage namin kayo na umattend kayo sa Bible study. Kaya nagba-Bible study yung mga nagbi-believe kay Jesus Christ. If you believe in Jesus Christ, you attend Bible study because through the Bible study and fellowship like this, doon yun nakikilala lalo si Jesus Christ. Bigyan ko kayo ng sample, ha? Bakit si Jesus, sinabi niya kay Pedro, kay Juan, kay Andrew, sa magkapatid, sinabi niya sa 12, sabi niya, come and follow me. Bakit niya sinabing, come and follow me, sumunod kayo sa akin? Halika kayo. Ba't niya inimbitahan? Kaya yung pag-i-invite, si Nanay na-imbitahan dito, si Mercy na-imbitahan dito, si Arnel na-imbitahan kayo. May mga ilan pa kaming mga inimbitahan, hindi lang nakadating. Bakit nag-i-invite si Jesus? Para maturuan sila ng aral ni Jesus. Itong ginagawa natin, kaya tayo nag-i-invite at nagba-Bible study para maturuan. Sapagkat para makilala mo si Jesus. Doon nila nakilala ng gusto si Jesus. Mangingisda lang naman si Pedro si Andrew, si Santiago. Mga simpleng tao lang to. Pero paano nila nakilala si Jesus? Sapagkat sumama sila nung inimbitahan sila. Ano? Ganon din yung ginagawa niya dito. Kaya kayo sumama. Now, ang pinag-uusapan natin dito, hindi ito relihiyon. Wala tayong relihiyon na tinatangi dito. No? In the first place, nung si Jesus Christ pumunta dito sa lupa, wala siyang binitbit na relihiyon. Wala naman siyang tinurong relihiyon Tama ba? Ang tinuturo niya, tanggapin at kilalanin niyo ako. Yun. Magsisi kayo sa inyong kasalanan. Walang Baptist noon. Walang Katoliko noon. Walang Protestante noon. Walang Iglesia ni Cristo noon. Walang Sabadista noon. Walang Mormons noon. Walang Sabat, ano pa ba?
Wala lahat ng ito. Kailan lang ba ito nagkameron? Bago lang ito. Itong mga 16th, 17th, 18th, 19th century lang ito sila nagsidatingan. 1,000 years, 2,000 years ago, wala ito. Si Jesus Christ pumarito sa lupa, hindi nagdala ng reliyon, siya ay nagpangaral sa mga tao kung papaano sila magkakaroon ng kaligtasan at hindi sila mapupunta sa impyerno. Ang mga tao, ginawa itong relihiyon. Hindi naman to relihiyon eh. Ito ay buhay. Kinakailangan, pag tinanggap mo si Jesus Christ, tatalikod ka sa masasamang pamumuhay. Hindi relihiyon yun. Tatalikuran mo ang mundo ng kasamaan yan yon. So, i-discover mo ang bagong buhay mo kay Kristo. Bago na buhay mo. Ha? Bakit bago na ang buhay mo? Alam niyo bang bago na ang buhay niyo, kayo na tumanggap kay Lord? Si Lloyd ba, tumanggap ka na kay Lord? Yan. Bago na ang buhay mo. Nice one, Lord. Yan. Yes. Mga binago na kayo. Alright? Now, last week, pinag-usapan natin yung Romans Road. Alam niyo yung Romans Road? Yes. Okay? 6 na verses lang yung Romans Road. Parehas lang yan doon sa ABC. Kaya lang lahat nasa Book of Romans. No, mga maikling verses lang yan eh. Pag nakabisado niyo yan, pwede kayo mag-share ng salvation na hindi kayo lumalayo sa Book of Romans. Ano yung panghuli dyan? Yung Romans chapter 12 verse 1 and 2, kamukha ito noong discover your new life in Christ. Okay. Bakit new life? Ha? Pakibasa sabay-sabay, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ready, begin. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Pag ikaw ay in Christ na kay Kristo ka na, no? Ikaw ay isa ng bagong nilalang, new creation. Hindi na ikaw ang dating Mercy. Hindi na ikaw ang dating Lloyd. Hindi na ikaw ang dating Arnel. Ha? Hindi na ikaw ang dating Lourdes. Nay. Hindi na ikaw ang dating ikaw. Isa ka ng bagong nilalang. Now, ang nagsasalita dito hindi tao, ito ay pangungusap ito ng Panginoon sa mga tao. Ibig sabihin, ang tingin ng Diyos sa iyo ngayon ay isa ka ng bagong nilalang. Hindi ka na yung nilalang na punong-puno ng kasamaan. Alam mo kung bakit ka nabago? Sinong makakapagsabi, bakit ka nabago? Kasi in-admit mo kasi na makasalanan ka. Tapos, Nandoon yon, yes? Si Jesus Christ kasi pumasok sa iyo, tinanggap mo, di ba? Tinanggap nyo, di ba? Naniwala kayo, tumawag kayo. Tinanggap niyo si Jesus. Nung pumasok si Jesus Christ sa iyo, ngayon, tinanggap ni Jesus. Nung pumasok siya sa inyo, hinugasan niya ang iyong budhi, ang buong pagkatao mo ng dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo at inalis niya sa iyo ang dati mong pagkatao na marumi. Ang tingin ngayon ng Diyos sa iyo ay banal na. You are a new person. The old has gone, the new has come. The old creation, no, na create. Ano tayo eh? Lahi tayo ni Adan na makasalanan. Yung creation na yon ang pinalitan. The old has gone, the new has come. Merong isang version na madalas kong ginagamit, yung New Living Translation. Yung new creation, ang sabi diyan, new person. Bagong tao ka na. Sa mata ng Diyos, bagong tao ka na. Sa mata ng tao, ikaw pa rin yon. Parang wala kang pinagbago. The old life, everybody say old life. Yung dati mong buhay na makasalanan is gone. Tapos na, nawala na. New life has begun. Ayan na, kaya pala i-discover mo ngayon yung new life na yon. Kasi nagsimula na sa iyo ang iyong bagong buhay. Yan ang maganda dyan. Nasusundan natin? Ngayon, so ito yung mga ilang verses ng discovering your new life in Christ. Sa John 3:3, unahin natin ha. Sabi sa John 3:3, you must be born again. Sabi din, okay.
Ang sabi dyan ni Jesus, pakibasa. Jesus replied, Okay, sabay-sabay. Ready, begin, go. Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Jesus replied. Anong ibig sabihin? May kausap siya. Sino nga yung kausap niya dito? Si Nicodemus. Nicodemo. Si Nicodemo ay pari. Isang taong banal sa kanilang panahon. Matinong tao. Pero sinabi ni Jesus kay Nicodemus, I tell you the truth, unless you are born again. Mabait na tao to. Pari ito. Relihiyosong tao to. Kailangan ma-born again. Kaya ang pagiging born again ay hindi sa pagiging relihiyoso. Hindi relihiyon ang born again. Kasi ang kausap niya dito, relihiyoso na, pero kinakailangan pa rin i-born again. Sabi dito, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Hindi mo masisilayan ang kaharian ng Diyos. Allah. Ibig sabihin, yung mga reliyosong tao na hindi tinanggap si Jesus ay hindi pa rin sila papasok sa kaharian ng Diyos. Opo. Ano pang sabi dyan sa verse 7? Pakibasa? So don't be surprised when I say you must be born again. Ito na kanina, unless. No? Ibig sabihin, walang option yon. No? Ito, meron ng must. Obligado ka na. No? Oobligahin ka. Pag sinabing you must, ibig sabihin no choice ka. Hindi ka binibigyan ng option na tumanggi. Nasa sa iyo na kung tatanggi ka, pero wala kang choice. Hindi ka maliligtas pag tumanggi ka. Okay? Everybody say, you must be born again. Yan yun. Now, kaya sinasabi natin na pag tinanggap mo si Jesus Christ, pumasok si Jesus sa iyo, isa ka ng new creation. Ipinanganak ka ng muli kasi. Kaya ka naging new creation, ipinanganak ka ng muli. Ngayon, nagtanong dito si Nicodemus. Sabi ni Nicodemo, paano ako ipapanganak na muli kung matanda na ako? Papasok pa ba ako sa tiyan ng aking nanay? Sabi ni Nicodemus, para ipanganak na muli. Sabi ni Jesus Christ, hindi ganon. No? Iba ang kapanganakang spiritual sa kapanganakang physical. Alright. So, spiritual birth pala ang pagiging born again. Nasusundan natin? Alright. So, punta tayo sa pangalawa. Mabilis lang naman to eh. Pangalawa, na gusto ko tong ikabisaduhin nyo. O hanggat maaari, meron akong ginawa, nag-preprint yata si Jupine. Nag-print ka ba nito, Jupine? Ginawa ni Arar. Bibigyan ko kayo ng kopya nito, ha? Para gamitin nyo ito, mag-share kayo ng gospel sa mga tao. Okay, pangalawa. 1 Peter chapter 2 verse 2 hanggang 3. Ang sabi diyan, like newborn babies, you must, everybody say must. You must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Kaya, nag-i-invite tayo ng mga tao para umatin ng Bible study, umatin ng fellowship, kasi ang sabi dito, must. Utos na naman to, no option. You must crave. Pag sinabing crave, ano ba sa Tagalog ang crave? Nagki-crave ka. Nauuhaw ka, gusto mong... Kaya yung mga baby, alam mo yung mga baby, pagka nagutom yan, humihingi ng gatas, ano? Onge. Iyak ng iyak niya, walang tigil. Ha? Ganon daw ang gawin natin. Umiyak tayo. Mag-crave tayo sa spiritual milk. Ano yung spiritual milk? Itong salita ng Panginoon, yung gatas na galing sa Panginoon para tayo ay lumakas at lumago. Mag-crave tayo spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Mag-mature ka. Yan yun. Kaya, doon mo madidiscover sa mga Bible study at mga fellowship na ganito, doon mo madidiscover ang bagong buhay na binigay ng Panginoon sa iyo. Ang sabi pa diyan, cry out. Everybody say cry out. Cry out for this nourishment now that you have had the taste of the Lord's kindness. Ngayong tinanggap niyo si Jesus Christ, naranasan niyo na ang kagandahan loob ng Panginoon, no? Kailangan magpalakas kayo. Yung mga baby na bagong silang, pag
pag pinanganak yan, hanggat maaari, pinapadede yan sa suso ng nanay. Kasi yung nourishment, yung sustansya na binibigay ng gatas ng ina, ng nanay, ay hindi kayang tumbasan ng gatas na nabibili sa tindahan. Nasusundan natin. Ganon din ito, no? Yung salita ng Diyos, yan ay gatas para sa mga newborn babies. Mga newborn again. Ha? Mga bagong nilalang, mga bagong silang na mga nilalang. Kailangan kang mapadede ng maraming mga salita ng Panginoon para lumago ka sa Panginoon. Kaya lagi kayong magdalo ng ating mga pagtitipon. Nung nakaraan, ang dami po namin mga pinag-usapan dito. Nagsimula kami dito. Kailan tayo nagsimula dito? May last year. Kami nagsimula dito. Marami kami mga tinalakay dito na mga malalalim na mga karunungan mula sa salita ng Panginoon. So, punta tayo dito. Romans chapter 12, verse 1 to 2. Okay, basahin nyo. Kayo magbasa. Ready? Go. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies, itong physical na katawan daw natin, ialay natin, to give your bodies to God because of all He has done for you. Ialay natin to. No? Ibig sabihin, isacrifice natin ang time natin. Isacrifice natin yung mga gagawin natin, unahin natin si Lord. Pag nandito si Jesus, unahin natin si Jesus. Nasusundan natin. So kung may gawain, punta tayo dito. Tanungin ko kayo, sinong paborito nyo artista? Sinong idol nyo? SB9. SB19? Kapag pumunta dito ang SB19, pag pumunta dito si Pablo, tsaka si Estel, tsaka sino pa ba yung mga yon? Si Ken. Pag pumunta sila dito, ikaw naman si Marian Rivera. Pag pumunta dito si Marian Rivera at meron kang kailangang gawin, may kompromiso ka, nako po, may birthday kang pupuntahan, anong gagawin mo? Punta ka sa birthday o pupunta ka kay Marian? SB19. Cancel mo lahat ng lakad mo kasi nandito ang Lodi. Nasusundan natin. Na kung si Jesus Christ ngayon ang Lodi mo at nandito siya dahil meron siyang merong pag-aaral ng salita ng Panginoon, unahin mo siya. Amen. Amen. Nasusundan natin. Yan yun. No? Give your bodies to God. Kung yung katawan mo, ialay mo na yan sa Panginoon. No? Ano pang sinabi diyan? Let them be a living and holy sacrifice. Isakripisyo mo na sa Panginoon. Let them be a holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Yan. Pag inuuna mo si Lord, yan ay pagsamba daw sa Kanya. Don't copy. Everybody say this. Don't copy the behavior and customs of this world. Ayan na, mag-iiba ka na ng tropa. Mag-iiba ka na ng mga ginagaya. Huwag mo nang gayahin yung mga ginagawa ng mga tropa, ng mga tao na wala kay Lord. Kasi ikaw na kay Lord na. Iba ka na ngayon eh. Nasusundan natin, na kay Lord ka na, sila wala kay Lord. Ang gawin mo noong mga taong wala kay Lord, iba sa mga na kay Lord. Nasusundan natin? Yan. So, don't copy. Ang sabi diyan, huwag mong gayahin. No? Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform. Ganda ng salita doon. Transform. Alam mo, NIV version to eh. Transform you into a new person by what? By changing the way you think. Kinakailangan baguhin mo ang pag-iisip. Huwag ka na mag-isip na katulad ng pag-iisip mo dati. Ibahin mo na. Halimbawa, paano magsimula? Paano magsimula? Gusto niyong tulungan ko kayo? Paano magsimula? Para maiba ang pag-iisip mo. Okay. Step 1. Unang-una, kapag ka halimbawa, meron kang kausap ng linggo, no? Meron kang kausap na linggo, may lakad ka pag linggo. Unang-una, alisin mo na yung mga lakad mo paglinggo o kung ano man ang gagawin mo paglinggo,
isantabi mo na, unahin mo na, pumunta ka na sa ganitong gawain para makinig ng aral. Nasusundan natin? Sapagkat kapag ka tuwing nakikinig ka, habang tuloy-tuloy kang nakikinig ng mga ganitong pag-aaral natin, napupunuan ang isip mo ng mga bagong karunungan galing sa salita ng Diyos, at yun ang babago sa pag-iisip mo. Kapag nag-iba na ang takbo ng isip mo, mapapansin mo na lang sa sarili mo, nag-iiba na ang kinikilos mo. Nag-iiba na ang pananalita mo. Nag-iiba na ang galaw mo kasi the way you think is different na. Bakit? Ang dami mo nang alam sa salita ng Panginoon. Ang dami ng verses kasi nakikinig ka ng nakikinig. Kaya nga, ang sabi ni Jesus Christ sa mga tao, sa mga disciples, follow me. Kasi, pag sumusunod sila kay Jesus, si Jesus lagi may kinukwento sa kanila at sinasabi sa kanila na bago para sa kanila. Kay Nanay Lourdes, Arnel, Mercy, tuloy-tuloy nyo lang, encourage ko kayong tuloy-tuloy kayong makinig lang. No? Pumunta lang kayo para makinig. Amen? Ganun lang. Wala tayong ibang hihilingin sa inyo kundi makinig lang ng salita ng Panginoon. Lastly, meron pa pala. Pakibasa, ready? Everybody, go. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Doon mo lang malalaman pala ang will ng Lord sa iyo. Kapag ka ang mind mo punong-puno na ng Word of God. Kasi God's will kasi ay galing din sa kanyang Word of God. So, kung wala kayong Bible, ito yung mga Bible eh. Gusto niyo ng Tagalog? Ito, mga Tagalog na Bible. Magsabi lang kayo, titingnan natin paano kayo magkaroon ng Tagalog na Bible, kung gusto niyo ng English, pwede tayo magkaroon ng English. Pwede ko kayong bigyan ng mga ganitong mga Biblia. Okay? So, lagyan niyo ang utak niyo ng salita ng Panginoon. Kasi mula ng pagkabata natin, ang puro na karga sa utak natin ay mga salita ng dyablo at salita ng mundo, salita ng tao. Ngayon, lagyan mo naman ngayon ng salita ng Diyos ang utak mo. Sapagkat pag ang utak mo ay puro na salita ng Panginoon, magugulat ka na lang, nag-iiba na ang pananaw mo, nag-iiba na ang mga pangangatwiran mo, nag-iiba na ang galaw mo at kilos mo at ang mga likes and dislikes mo. Nasusundan natin, mapapansin ng iba ka na, nagbago ka na. Siyempre, I'm a new creation. Di ba? Yun ang ibig sabihin noon. Alright? Punta tayo dito sa susunod, Hebrews chapter 10, verse 25. Ito yung sinasabi ko. Ready? Everybody read? Ready, go. And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Malapit na dumating si Jesus. The day of His return is fast approaching, drawing near. No? So, ang sabi diyan, let us not neglect our meeting together. Yung mga fellowship na ganito, no? Katulad daw ng ginagawa ng other people, no? But encourage one another. Ang purpose natin ay i-encourage kayo. I-encourage natin ang bawat isa. Okay? Especially now na malapit nang dumating si Lord. Alam nyo, wala kayong idea kung ano ang ibig sabihin ng salitang yan, that the day of His return is drawing near. Pinag-aralan namin ito nung nakaraan ng mga exciting at mga kahindik-hindik na mga posibleng mangyari sa earth, sa buong mundo, sa sangkatauhan. Gusto ko sanang marinig nyo ito. Sana maituro ko ito later sa mga bago. Pero gusto ko lang ihanda nyo ang inyong sarili sa pagbabalik ng Panginoon. Pwedeng mauna ka bago bumalik si Jesus, namatay ka na muna. Pero it doesn't matter kasi whether dead or alive, lahat tayo haharap sa Panginoon one day. At pananagutan natin ang lahat ng ating mga
hindi ginawa at mga hindi kaaya-aya sa Panginoon. May cutter ka, i-cut out mo ng pagganon. Mayroon akong ruler doon na metal para ma-distribute natin. Ay, gugupitin mo na lang ba? Alright. So, I guess hanggang dyan lang tayo. Tapos na tayo. So, ulitin lang natin ha. So, dalawa ito. Ito ang mga verses sa Bible kung papaano mag-share ng Word of God. No? Sundan nyo lang ang ABC rule, admit that you're a sinner, believe in Jesus Christ, call on the Lord. Okay? Tapos yung Romans Road, ito na yung 6 na nasa taas. Yung panghuli, Romans chapter 12, ito ay sa mga newborn Christians na. Okay? So, sundan nyo ito. At sa mga may internet ba kay Mercy sa bahay? Wala. So, sa mga gustong meron kasi ako, naka-upload ito linggo-linggo, Facebook Live tayo, kaya naka-video tayong ganon. Ina-upload natin ito sa Facebook. Meron din ako sa YouTube, no? Na-upload ko rin to sa YouTube. So, para mapanood niyo yung mga teachings natin. Okay, so meron akong binibigay na mga handouts dito, ginugupit pa lang nila. Ito yung ABC Rule at saka Romans Road. Okay? So, puro mga bersikulo sa Biblia yan na nagtuturo kung papaano ang isang tao ay maliligtas. Okay? So, kung kayo'y mag-share, gamitin nyo yan, sundan nyo, no? I-share nyo yung verse, nandyan na rin lahat. Tapos, pagdating sa dulo, i-guide nyo siya sa prayer. Ano ang plantilla nyo sa pagpipray? Ano ang format nyo sa pagpipray? Nasundan nyo yung prayer ko kanina? ABC rule din yung pagpipray ko di ba? Admit na makasalanan, tapos naniniwala ako sa iyo, Panginoon, and then, tumawag ka sa Panginoon. Yun lang yun. Sinner's prayer. So, ganon, mag-share ng Word of God, no? At magpatanggap sa Panginoon. Para nang sa ganon, makakatulong kayo sa mga barkada nyo, mga kaibigan nyo, na makilala nila si Lord. Amen ba? Amen. Bago tayo mag-pray, meron ba kayong question? Any question? Clarification? Clear ba? Nanay, clear? Alright. Sige, Mercy, may question? Wala? Okay, so kung wala kayong tanong, Jen, walang question? Very good. So, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa atin, sa ating gawain dito. Thanks for, ang pangalan ng church natin ay CGCF, Christ Great Commission Fellowship. Okay? See you again next Sunday. Mag-invite kayo. Please invite people. At meron akong flyer dyan for invitation. Gusto ko nga sana pag Sabado, lalabas tayo, mag-i-invite tayo, magdadala tayo ng flyer na ganyan, tapos mag-share tayo sa mga tao. Kung sinong tatanggap, hindi lahat tatanggap, lahat ng tatanggap ay sasama dito sa atin. Alright?